Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Martes sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Napakagandang pagnilayan ang narinig natin mula sa ating Ebanghelyo, sapagkat itong bahaging ito ng Ebanghelyo ay madalas ginagamit ng mga kapatid natin sa ibang sekta na iba ang paniniwala. Inuunawa nila ang bahaging ito ng mabuting balita sa kanyang literal na pagkakasulat. Halimbawa, sinasabi dito sa Ebanghelyo, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap. Sa literal na pag-unawa sa bahaging ito ng Ebanghelyo, iisipin talaga ng makakarinig, may ibang kapatid si Jesus. Kaya ipinagpipilitan ng mga kapatid sa ibang sekta, basahin mo ang linaw, sinasabi, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap. Kung ikaw ay Katolikong hindi nag-aaral ng Biblia, sasabihin mo, oo nga, ang linaw, may mga kapatid si Jesus. At dahil doon, mali ang turo ng simbahan kung saan sinasabi si Maria ay kalinis-linisan. Paano natin ito tatanggapin? Mga kapatid, mahalaga sa pag-aaral ng Biblia yung tinatawag na konteksto, na ang Biblia ay isinulat 1,000 taon na ang nakaraan sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga sumulat ng Biblia, at magandang alamin sa kanilang panahon, iba ang pag-unawa sa mga salita na ginagamit natin ngayon. Halimbawa, nung kanilang kapanahunan, kapag sinabing kapatid, ito ay tumutukoy sa kamag-anak, sa pinsan, sa mga tagasunod. Samantalang ngayon, sa panahon natin, pag sinabing kapatid, medyo malinaw sa ating isip na ito ay mayroong iisang ina o ama. Magkapatid. Maaaring magkapatid sa ina at ama, o maaaring magkapatid sa ina o sa ama lamang. Pero ito ang pag-unawa natin sa salitang kapatid. Kaya magkaiba ang pag-unawa sa panahon noon nang isinulat ang Ebanghelyo, ang Biblia, sa panahon natin ngayon. At ito ang dapat nating maintindihan. Kaya ang pag-unawa na nagsasabi, may ibang mga kapatid si Jesus, period, ay mali, sapagkat hindi iyon ang konteksto. Hindi iyon yung para bang tinatawag na sitz im Leben, kung papaanong ang salitang kapatid noon ay ginagamit, at kung papaano ang salitang kapatid ngayon ay ginagamit. Kaya mga kapatid, huwag tayong masyadong maging literal sa pag-unawa sa Biblia. Intindihin nating mabuti ang konteksto kung papaano ito isinulat noong kanilang kapanahunan at kung papaano natin ito iniintindi ngayon sa ating panahon. Ang isa pang magandang bigyang diin sa ating Ebanghelyo ngayon ay ang naging sagot ng ating Panginoon. Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At sa pagkakataon na ito,
nilinaw ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng nandoroon. Sino mang nagsisikap na sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang sakong ina at mga kapatid. Para kay Jesus na ating Panginoon, hindi na lamang basta exclusive sa biological family ang kanyang itinuturing na pamilya. Para kay Jesus na ating Panginoon, bawat isa na nagsisikap sumunod sa kalooban ng Ama sa langit, ang siya niyang ina at mga kapatid. Kaya tayo ay bumubuo ng tinatawag na pamilya ng Diyos. Kaya tinatawag natin ang bawat isa bilang kapatid, brother, sister, sapagkat sa mata ng Diyos, ayon sa turo ng ating Panginoon, tayong lahat ay magkakapatid sa bisa ng binyag, kung saan kinikilala natin ang Ama sa langit bilang ating Ama. Amen.